Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part! Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all! Buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahir. Mundo'y magunaw mang maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat pikati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Wow, that was a very beautiful, inspiring, and moving song, no? Special number po ng ating special guest for this evening. Walang iba po kundi si Reverend Felipe Bautista Jr. Ang kanya pong inawit ay Dakilang Katapatan. Napakaganda po talaga itong song na ito. Hanggang ngayon po, every time na narinig ko po itong awit na ito, talagang nakakaantig ng damdamin talaga. A very, very beautiful song. So, welcome back po dito po sa Anything Goes with DJ Happy on CUMC and GCCF. Maraming salamat po sa mga nanonood po, mga viewers po natin dito po ngayon sa oras ito, at sa mga brothers and sisters natin, mga OFWs, wherever you are, whatever the things that you are going or doing right now, kung ano man ang panahon ngayon dyan, kung anong oras ngayon meron dyan sa inyo, kung nasaan man kayo ngayon. Isang mapagpalang araw po, gabi, tanghali, yan, umaga sa inyong lahat. Welcome po dito po sa programa ito, Anything Goes with DJ Happy on CUMC and GCCF. Kaya sabay-sabay po tayo dito muna. Ayan, so nandito po muli tayo, no, sa part 2 po ng ating episode na ito with our special guest po na si Reverend Felipe Bautista Jr. Pero bago po ang lahat, allow me to thank po our ating po mga partners. Unang-uno po, Wingspired Unlimited, Chicken Wings and Chicken Pops, Be Inspired, Be Wingspired, Luminosa Stem Cell Powder Drink, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Thank you so much po sa ating mga partners. Also, maraming salamat din po sa ating Anything Goes crew. Unang-una po si Miss Mara Panganiban, si Miss Ezra Joy Mendillo, ang ating new ministries chairperson, si Mr. Jen Mendillo and EJ Mahipus, ang ating executive directors, si Mr. Ryan De La Serna and Mr. James Raymond Rapiz, ang ating mga direktor. Also, si Mr. Sean Abela, ang ating multimedia chairperson. And last but not the least, syempre, ang ating administrative pastor po ng Central United Methodist Church. Walang iba po kundi si Reverend Carlos Onilla. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta at bumubuo po ng itong programang ito. Dito po sa Anything Goes, lahat po tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Alright. So, ito po, introduce ko po ulit sa inyo ang ating special guest for this evening. He is the current pastor po ng Tagalog Service po, Tagalog Congregation po dito po sa Central United Methodist Church. So again, please welcome Reverend Felipe Bautista Jr. Welcome po again, Pastor Jojo, dito po sa second part po ng inyong episode dito po sa programang ito. At napakaganda po ng ibinahagi niyong awit, no? Dakilang Katapatan. So may I ask, no, Pastor, bakit yun po yung inawit ninyo? Actually, nung kabataan ko pa siya naririnig, no? Yeah. At since then, talagang sabi mo nga, merong, kumbaga, malalim yung dinadalang mensahe, no? Nung awit na ito. Yeah. Kaya ako lagi kong binabalikan yon kapag dumadaan sa mga tough times, sa mga pagsubok. Yun yung nagpapalakas ng loob para sa akin, na meron tayong Diyos na yung katapatan niya is unquestionable. Amen. Ayun nga, no, nabanggit ko doon sa first episode natin na si Pastor Jojo ay hindi lang po pastor, kundi isa rin po siyang singer. At ito nga po, di ba, pinakita niya po, no, pinarig niya sa atin ang kanyang special number po na napakaganda po talaga, no, Dakilang Katapatan. Now, Pastor Jojo, no, matanong ko lang po, kailan nyo po na-discover, no? Nalaman na ito pala, talent nyo rin pala ang singing. Ayan. Actually, nung bata ako, sumasama ako sa choir. Wow. Children's choir. Kaya lang, ang napapansin ko, pagka nilalakas ko yung boses ko, kumukunot ang noon nung nagtuturo. Nagtuturo sa amin. Oo. Yeah. Tapos ang sabi niya,
humina lang daw ako ng boses. Oh, yeah. Ayun. So alam ko na nung time na yon ay talagang sintonado ako. Sintonado ako. Pero sa biyaya ng Diyos siguro sa kasasama ko sa choir, na-develop, natuto akong makapakinig ng tamang nota. And then nung panahon na kami ay kabataan, nagkataon naman nagkaroon kami ng isang magaling na choir conductor doon sa aking home church sa Atlag, Malolos, Bulacan. Yun ang talagang kumaga nakatulong ng malaki para medyo luminis, no? Yung at maging maayos yung pagkanta ko. Siguro ganun lang. Oo. Ayan mga viewers living testament po to, testimony po, no? Na aminado po, nabanggit po ni Pastor Jojo kanina na siya daw ay sintonado. Yeah. Talagang sinabi niya. So kaya yung mga karamihan po, yan ang laging tingin din nila sa sarili nila, di ba? Yung impression nila sa sarili nila na hindi ako music, I love music but music doesn't love me. Usually gaya yung mga sinasabi. Sintonado ako and so on. Pero hindi po, tingnan nyo, kahit sa tingin nyo po sa umpisa sintonado kayo, kung talagang nandyan yung passion nyo yung heart nyo, yung desire nyo, at eto nga po dahil sa paglingkod sa Panginoon through music, di ba? Di lahat binigay, yan ay talento na binigay ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan, lahat po tayo may talento. Yeah. At naniniwala ako, lahat po tayo may talent sa pag-awit. Totoo po yan. Naniniwala po ako dyan, Pastor. That's true. Yung mga nagsasabi po na sintonado sila, I think it's all in the mind lang yan Kasi lahat po ng voice kasi meron mababa ang boses. May kalalagyan naman po yan bass, di ba? Meron yung matining tenor kung lalaki. Soprano kung babae, or yung in between yung alto. Mga gano'n, di ba? So, hindi pwedeng sabihin mo hindi maganda yung boses mo, di ba? Or sintonado. Pero yun nga, nabanggit ni Pastor Jojo, dahil sa kanilang conductor, no? Na-develop, na-hone, di ba? Nahasa, natuto. So right now, Pastor Jojo, you don't consider yourself as sintonado na, syempre. Medyo malinis-linis na. Pero yung nga po, yung narinig namin na special number mo talagang nowhere near yung word na sintonado. Talagang napakaganda po ng ibinahagi nyo po na awit po sa amin. Now, Pastor Jojo, thank you so much sa pagbahagi mo. Kung kailan mo na-discover or nalaman na ikaw ay na mahilig ka palang umawit, no? Na marunong ka palang umawit. Now, nag-indulge ka rin po ba, Pastor, sa mga praise and worship? Kasi I think, di ba, kahit naman noon may praise and worship na noon Although it is evolving, no? Evolving yan, nagde-develop yung praise and worship. Let's say, yung mga panahon nun is more traditional Yeah. Di ba? Traditional. So, naging part ka rin po ba ng mga praise and worship group? Actually, naging part ako ng praise and worship group. Siguro na may consider ko. Lately na lang Nito na lang. Kasi nung kabataan ko, hindi pa uso yung praise and worship. Ang uso pa lang nun sa probinsya, gitara. Basta may gitara ka, pwede na. Sa mga CI, gitara. Hindi pa uso nun. Wala pa yung mga drums nun. Yung band. Wala pa yung band nun. Kaya kung aalalahanin ko, baka siguro nung una, isa ako doon sa mga resistant doon sa praise and worship kasi talagang bago siya. Pero eventually, nakita ko din yung ministry ng praise and worship na mahalaga sa espeto ng ating pamumuhay, sa ating pagsamba, kasi nag-i-evolve din ang ating way of worshiping God. Kaya nakita ko rin yung kahalagahan niya. At minsan hindi man ako yung kumakanta doon, pero nagiging part din ako ng mga sa iba't ibang aspeto. At ako minsan hinahanap ko rin yung kapag ako'y nagpe-preach, meron praise and worship team na kasangga ko doon sa ministry. Yun. At nasubukan ko na yan doon sa ibang mga churches na paglingkuran ko.
Yeah, well said, no, Pastor Jojo. Moving on po tayo, no. Nung ito nakarang episode, so yun nga, nagpayo po kayo at sinabi niyo po yung mga plans niyo po, no, as a new pastor po ng Tagalog service po sa Central United Methodist Church. And yung mga iba pa po niyang mga gusto niyong gawin, no, na activities, especially yung gusto niyo po yung magkaroon ng care group, di ba? For all ages, yung mga ganon. So now, Pastor, we will dive in naman ngayon more on sa personal side mo naman. Ayan. So, syempre ako po and mga viewers natin, gusto rin po nila malaman sino po ba si Pastor Jojo bilang hindi pa siya pastor. Yan. Bago siya maging pastor. Ayan. Siguro ako na yung pinakatahimik. Wow. Doon sa grupo ng siguro nung kabataan namin, yung UMYF, ako na siguro yung pinakatahimik. Oo. Yeah. At nung time na yon, kung hindi nyo na itatanong, ako din yung pinakamaliit. Oo. Isipin mo, 4'8" lang ako noon. Sa unahan, sa pila sa school, lagi ako nasa unahan. Yeah. Yan. Pero, alam mo, ang Diyos ay marunong no? And yung hindi natin inaasahan, pwede niyang gawin. No? Umaten ako ng CI noon, na-inspire ako doon sa mga Bible studies, saka yung mga preachings, saka yung mga gawain doon, to the point na naramdaman ko yung pagtawag ni Lord sa akin. Nung sinabi ko yun doon sa mga kasama ko sa UMYF, the following year, ako yung inelect nila na presidente. Anong edad niyo po niya time na yan? Kagagaling ko lang nun, siguro mga second year high school. So batang-bata talaga. Youth talaga, youth. Yeah, oo. At naalala ko pa nun, dahil Youth Sunday, ako yung liturgist, dahil ako yung youth president, medyo mahaba yung nilalakaran doon sa medyo malaki yung church namin sa probinsya. No? Nanghiram pa ako ng leather shoes. Kasi hindi ako mahilig sa mga leather shoes. Nung naglalakad ako, dumudulas. Yes. Tapos habang nandun sa itaas, medyo nanginginig yung aking tuhod. And that's the time na nakita ko na may ginagawang bago si Lord sa akin. Kasi talagang from napakamahiyain, unti-unti, parang nakita ko yung sarili ko na sisiw na lumalabas dun sa eggshell. At yun yung calling sa akin ni Lord. Since then, ayun na, nag-umpisa na yung participation ko sa church, sa mga ministries ng church, and then eventually doon na nga na-develop yung calling ko na pumunta sa full-time ministry. How about, Pastor, yung mga panahon na yan? Siyempre, yan yung kabataan ka pa noon. Ano yung nagkaroon ba ng matinding challenge ba na na-test yan? Siyempre, yung sa kwento mo po, very active ka, di ba? Sa UMYF, tapos naging president. Now, nagkaroon pa po ba ng time, certain episode sa mga panahon na yan, na nagkaroon ng challenge, na-challenge po yung, let's say, yung pananampalataya mo, yung spiritual. Kasi nga, kabataan tayo medyo may mapusok pa. Di ba, bata, yun yung tawag na word na yon. Nagkaroon po ba ng ganong panahon? Ang malaking challenge kasi sa akin nun, yung hindi ko pagtitiwala sa sarili. Mababa yung yung confidence level ko. Yun. Siguro yun ang naging struggle ko nun. Kasi habang nilalabanan ko yung pagtitiwala ko sa sarili ko,
ikinakailan kong gawin yung mga bagay na ina-expect sa akin. So anong pastor yun? No? Ano yung mga sa tingin mo yung para yun na para may low self-esteem ka nun? Ano yun? Like example, dahil mahihain yung parang gano'n. Oo, mahihain ako nun. Kaya nga sa school, hindi ako mahilig sa mga pagka sa recitation siguro mababa ang grade ko. Pero pagka sa mga written exam, medyo doon naman ako medyo konting rumarampa. No? Kaya kahit pa paano tumataas yung grade ko. No? Nadala ko yun actually hanggang high school. Sa mga quiz bee, kahit pa paano nakakasama ako. Pero pagdating sa recitation or mga anything na merong speaking, kaya nga hindi ko alam na magpapastor pala ako. Yeah. Na yun palang mangyayari So sa yung akin. mga pagre-report, di ba minsan may ganun tayo sa school yung haharap doon ka sa harap, yung magre-report ka. So talaga ayaw nyo po yung mga ganyan. Oo, one time nga sa isang youth camp, naka-attend ako noon, ang tawag doon ay School for Christian Youth Development Program. Ano yun 2 weeks na talagang youth camp. May mga topics no, tungkol sa church. Halimbawa, church history, yung mga tungkol sa preaching, tungkol sa liturgy. Yung isang professor namin doon, yung nagtuturo sa amin, history, alam ko yung sagot sa mga tanong niya, pero binubulong ko lang. Yung katabi ko naririnig niya. Bakit hindi ko magsabi doon? Yeah. Oo. Wala, hanggang bulong lang ako. No? Ganon, hanggang sabi niya, tinuro niya ako. Ito, alam niyang sagot. Ayun. So, parang unti-unti natututo ako magtiwala sa sarili. And then, ganun pala. Pagka tinawag ka ni Lord sa pagpapastor. Lalo na yung unang taon ko. College pa lang ako noon, first year college. Meron na akong church assignment. At ang mga miyembro ko pa, mga professionals. Wow. Teachers, mga nag-o-office. Ako noon, first year college. At ang baba pa ng self-esteem ko noon. Kaya talagang unti-unti talagang siguro tinulungan ako ni Lord para makabawi. Hindi ko inakala na magiging preacher ako. Kaya parang malayo. Pero sa kwento nyo po, Pastor, talagang yan ang gusto nyo. Kasi bata pa kayo di ba? Then talagang doon na kayo ni-lead ni Lord Tuloy-tuloy na lang talaga. Pero aside from that, ano po yung meron po ba kayong talagang gustong maging profession? Diba, as you grow, paglaki nyo, gano'n? Ang gusto ko nun ay maging engineer. Oo. Siguro naman ako yun sa tatay ko. Mahilig siya magda-drawing. And then yung uncle ko ay isang district engineer din. Kaya siguro yun ang naging aspiration ko rin maging engineer. Oo. Kaya lang siguro hindi plano ni Lord kasi yung uncle ko na dapat ay kukuha sa akin para tulungan ako makapag-aral ng engineering ay na-aksidente siya and then eventually namatay. No, kaya napakasakit nun sa akin. Pero may ibang paraan si Lord. Kaya siguro yun yung naging daan para ipakita sa akin ni Lord na hindi ka para doon. Dito ka. So now, Pastor, moving on. So nakikita namin, tulad yan, ang impression ko po sa inyo is napaka-soft-spoken nyo na pastor, na person. Napaka-cheerful. Totoo, napaka-positive nyo po. Yung dating nyo po talaga napaka-positive Now, Pastor, Pastor Jojo, sa buong, let's say, ano yung pinaka-memorable na naging experience mo as a pastor, it can be positive, it can be negative, kung ano po yung talagang gusto nyo pong i-share. Yung pinaka-memorable po na experience nyo po na
na-challenge po talaga kayo as a pastor? Kung saan yung destino yun? Kung saan nakadestino kayo nun? Bawat church naman ay may iba't ibang challenge, no? Pagka talaga in-embrace mo yung isang congregation, Yeah. may kanya-kanyang challenge. Ako siguro nung nag-uumpisa pa lang ako, nung college pa lang ako, dahil merong karamihan ng naibibigay sa aming mga destino ay hindi pa ganun kalaki or kaunlad. Doon kami dinadala. Mga community churches. Oo, yung at talagang kung titingnan mo, siguro masasabi mong hindi self-sustaining yung church, hindi pa niya kaya. Pero dahil dinala ako doon, yun ang tungkulin ko at pangalagaan yung mga miyembro, no? At dahil siyempre hindi niya kaya din magkaroon ng diakonisa. Kaya yung gawain din ng diakonisa ay kasama sa gawain ko. Yeah. Oo. Kaya dahil nagkaroon ako ng background sa choir, nagturo ako sa mga kalalakihan, kababaihan ng pagkanta kahit na 2 boses lang. Oo. Yeah. Nagturo din ako sa mga kabataan at nagturo din ako sa mga bata. Oo. At talagang to the point na may mga pagkakataon na ikaw din ang maglilinis sa church. Magwawalis kasi maalikabok doon sa dahil katabi ng karsada hindi pa sementado. Kaya talagang mayat maya ang alikabok. So marami akong naranasan noon at siguro yun yung isa sa sabihin mong pagod. No, pagod. Pero yun yung mga time na masaya ka kasi kahit pagod ka, alam mong merong something good na nangyayari sa iyong ginagawa. Tsaka siguro sa akin lang po, Pastor, no? Tulad yan, yung you're going the extra mile, di ba? Tulad yan, pag ikaw rin naglilinis, kung kinakailangan, ikaw rin nag-upkeep ng church. So, masarap yung feeling nun kasi yung ginagawa mo na yon sa Panginoon yun Yeah. Di ba, no? Parang pag inisip natin, our greatest employer is the Lord. Di ba, no? Kasi may mga boss tayo usually sa mga trabaho natin. Pero pag inisip natin na mabuti, kayo as a pastor, no? Yung mga pastors and deaconesses, syempre employer nyo talaga si Lord. Diba? Kaya ang sarap ng feeling, no? Ginagawa nyo yun and you're going the extra mile, di ba? Yung beyond the call of duty pa nga yung tinatawag Now, Pastor, no? Moving on, no? Paano naman yung, let's say, naisip ko lang, mga children, no? Let's say, yung mga anak nyo po. Sa kanila po, how do they cope? No, ang parents nila, no, parent nila ay isang pastor. So, meron ba mga tendencies na minsan nasa point sila na nagko-complain sila, ganon, di ba? Or mabilis po ba silang nag-adjust, no, as they grow up? Okay. Ganito, para din maintindihan mo rin yung naging ministerial journey, no? Kung may sinasabi tayo na love is sweeter the second time around, yung ministry ko ganon. Actually, it is my second coming. No? Nung college ako, sabi ko nga sa iyo, nagpastor na ako noon, binata pa po ako noon. Kaya lang siguro sa hirap din ng mga churches na aking napag-assign, dumating doon sa punto na nagdesisyon ako na magtatrabaho ako para tumulong ako financially sa church. Siguro yun yung abot lang ng aking may isip nung panahon na yon. Medyo bata pa yung aking isip, hindi pa ganun ka-mature. Pero yun lang yung naisip ko na mas malaking may tutulong ko sa church kung makakatulong ako financially. Kasi talagang naranasan ko yung buong offering, yun na binibigay sa akin para suporta, kulang pa. No? Naintindihan ko naman yon. Pero alam mo, sa probinsya masarap magmahal din ng mga miyembro. Minsan pag-uwi ka ng mga yung mga bunga ng mga prutas,
bigas. Mga food. Okay. Gulay, manok. Yeah. Minsan, Chicken. mahirapan kang umuwi kasi dala-dala mo. Pero out of their love and concern sa mga manggagawa, ganon. Pero yung realidad na nahirapan din ang church kasi hindi niya matustusan yung mga ministries. Yeah. Eh sabi ko, pwede siguro ako magtrabaho tapos tutulong ako financially. Sa umpisa ganon, maganda. Nagkataon naman nakapagtrabaho ako. Pero eventually, hindi ko na malayan, lumalayo na ako kay Lord. Lumalayo na ako kay Lord. At yung gap na yon napakahaba. Alam mo na naranasan ko na lang yung muling pagtawag sa akin ni Lord. Meron na akong mga anak. May family na ako, may mga anak na ako. One time during simbang gabi, pagka simbang gabi kasi karamihan sa atin mayroong mga programs na para sa mga kids, no? Habang nandun ako sa unahan ng mga pews, no, sa church, nanonood, habang nagkakagulo yung mga magpe-present ng mga bata, biglang nag-flashback sa akin yung ginagawa ko nung ako'y pastor. Yeah. Ako yung pagod na pagod. Ako yung nagtuturo sa kanila ng kanilang kakantahin. Ako yung props, ako din kasama sa tumutulong. Pero kahit na pagod ako doon, that's, kumbaga, yun yung pinakamasayang parte ng buhay ko na naglilingkod sa Panginoon. Kaya bumalik sa isip ko yung calling ni Lord. Kasi oo nga, no, pagod ako noon pero ang saya-saya ko noon. To make the long story short, yun yung naging umpisa para siguro gisingin ako ni Lord. Teka, nakatulog ka ng matagal. So ito, tinatawag na kita ulit. At nung magde-decide na ako to re-enter the ministry, diniscuss ko ito sa family ko, sa wife ko, sa mga anak ko. At thank God kasi sinabi nila, Dad, sige, susuportahan ka namin 100%. Yun. Kaya kahit na nung unang pagbalik ko dito sa Manila, nandito na ako sa Manila noon, dinala kami sa mission church, sa isang mission church. Pero katuwang ko yung mga anak ko, yung wife ko, na nagtuturo sa mga bata, nag-aasikaso sa mga pangailangan ng church. Kaya masaya. Nakita din nila, naramdaman din nila yung ministry. At hanggang ngayon, kasama ko yung family ko sa ministry. Wow. Very nice na Pastor Jojo. Ngayon, ano po yung pwede niyong ipayo, no, mapayo sa ating mga viewers na let's say nagkaroon ng ganyang similar na experience niyo, yung mga pinagdaanan niyo, yung nagkaroon ng gap, no? Na matagal. Actually, no, nabanggit niyo po, matagal yung gap na hindi mo namalayan na unbeknownst, akala mo dahil sumusuport ka sa church, di ba, is nandun ka pa rin. Yung pala, na-realize mo na parang lumalayo ka pala. Parang may kulang na ganon. So ano po yung pwede nyo maipayo po sa ating mga viewers na para maaga pa lang, hindi ma-realize na kagad nila yung ganon? Minsan kasi may mga circumstances sa buhay natin na hindi natin kontrolado. Pero naniniwala pa rin ako na kapag ang isang tao ay tinawag ni Lord for this set aside ministry. Kasi full-time siya, full-time ministry. Alam ko hindi nagkakamali si Lord . Kaya kung tinawag ka talaga, gagawa siya ng paraan para i-restore ka. Kung ikaw man ay medyo nakalimot, naligaw, o nagkaroon ng kumbaga dahil sa iyong kahinaan nawala ka, pero alam ko merong paraan si Lord para ibalik ka, no? Para ibalik ka, hindi para pilitin ka, pero para ipadama sa iyo yung beauty at yung peacefulness of mind kapag bumalik ka doon sa talagang calling mo. Pero Pastor, naisip ko din, minsan yung mga calling na ganyan, depende kay Lord yun di ba? Kung paano niya, yung pinakita sa'yo, pinadama sa'yo yung calling .
di ba may mga cases, Pastor, na kaya mo na-realize is through hindi maganda experience. Yung parang, di ba? Pwede rin, pwede yung rin yun. parang harsh, di ba? Pwede rin yan. May mga ganung klase, no? Pero in your case, wala naman pong ganon. No? Wala naman. Nagkaroon lang talaga ng medyo mahabang panahon, then na-realize mo na lang, no, na parang kinalabit ka ni Lord, no? Mild lang, parang ganon. Kasi may mga cases, no, Pastor, no, na yung pagkalabit ni Lord sa kanila, no, medyo yung minsan life threatening, di ba? Life changing talaga. Minsan talagang nag-down sila, di ba? Minsan gano'n, di ba? Na kailangan natin lang bumangon. Depende yun, ano? May iba't ibang paraan. So, parang naisip ko doon, Pastor Jojo, no, na kailangan hanggat maaga, huwag mo nang hintayin yung calling. Di ba? Kasi, di ba, as Christians, di ba, parang gano'n eh. Pag napansin mo medyo napapariwara ka or nalalayo, kailangan mo na kagad, magising ka na. Parang gano'n, no? Saka kung kaya naman. Kaya ako, alam mo, saludo din ako doon sa mga pastor na talagang nagpatuloy. No? For a long time. Yung iba, maabot ng 30, may 40 pa nga. 40 years in the ministry. Yung talagang consistent, tuloy-tuloy. no? Ako saludo ako doon eh. Talagang ang dami nilang pinagdaanan. Yeah. No? At I praise God sa mga buhay ng mga workers natin na talagang dire-diretso yung kanilang ministry. No? May ganung paraan. Talagang pinaglabanan nila yung mga challenges. Dumaan din sila sa mga paraan na pwede silang mawala sa ministry, pero napaglabanan nila yon. May iba't ibang paraan. Kaya siguro ito yung naging road ko, hindi siya straight line. Medyo maraming rerouting na nangyari sa buhay. Yeah. Pero ang maganda kay Lord, katulad ng binanggit mo the last time, everyday gumagawa siya ng paraan. Yeah. Para magkaroon tayo ng chance to begin again. To begin anew. Yeah. And isa pa, Pastor, no? In His perfect time. Yeah. No? Yung sa tingin natin, yung medyo matagal, no? Tumagal yung, sabi mo, yung gap. Pero, perfect time pa rin ni Lord yun, no? May purpose niya, may reason eh, no? At ito na nga po yun. Kaya talagang we cannot fathom, no, yung pagiging awesome, Yeah, no, ng totoo Panginoon yan. talaga eh. Kaya sa mga viewers natin, ano, yun nga, cling lagi tayo kay Lord, no? Let's put Him at the center of our lives. Kahit ano man yung gagawin natin, bago natin gawin ito, una-una lagi talaga ang Panginoon, no? If you wake up in the morning, Thanksgiving ka, mag-pray ka, di ba? Kasi una-una, sino nagising sa'yo? Ang Panginoon, pinahiram ka ulit ng panibagong buhay. Yes. Right, di ba? Baka hindi po natin nalalaman, no? Once na natutulog po tayo, ito medyo science, no? Once na natutulog tayo, wala na eh, hindi na natin control dyan eh. Shutdown na yung body natin, di ba, no, Pastor? Shutdown na yan eh. So yung body natin, talagang blank na yan. Ngayon, hindi na natin alam, later on pa, gigising ka pa. Di ba? Si Lord, di ba, let's say, oras mo na, o anytime, pwede ka na niyang kunin. Di ba? Mga ganon. Kaya let us all be thankful. Yes. Di ba? Na bawat gising natin, it is another opportunity. It is another chance for us, no? Kung meron tayong mali, let's do things the right way. Di ba? Laging ganun eh. Kaya kada gising natin, may pag-asa tayo, may chance tayo na i-rewrite natin, baguhin natin yung buhay natin for the better. Kaya, ayan, mga viewers natin, ano, another inspiring message talaga, no? Nagaling sa ating special guest for this evening, si Pastor Jojo, Pastor Felipe Bautista Jr. No, Pastor, kanina, yung pinakaumpisa ng ating programa, napakaganda ng awit na ibinahagi mo sa amin. Ngayon, pati mga viewers natin,
hindi lang singing lang ba ang kaya ng ni Pastor Jojo, or pastor lang ba siya, singer na pastor? Aside from that, ano pa ba yung ano kayang gawin ni Pastor Jojo? Nung kabataan ako'y into sports, no? Wow, medyo sporty. payat ako noon, pero nagbala ko ng basketball, pero pinatitigil ako ng ama ko kasi sabi niya, maliit lang daw ako noon. Pero May point guard naman po, Pastor. pero ang nakahiligan ko noon ay table tennis. Wow. Table tennis. Kahit pa paano naman, medyo medyo natuto naman tayo ng maganda. Kaya nung high school ako ay naglaro ako sa parang varsity player ng school. Wow. Yan. At nadala ko yun hanggang nung high school. No? Una muna sa loob ng school, syempre may competition, yung intrams, and then sa district, nananalo naman tayo, umaabot tayo sa provincial meet, no? Wow. Pero pagdating doon, wala na. Hanggang doon na lang. Siguro 2-3 taon yon, pero hindi na ako nakalusot doon. Hanggang doon na lang. Yun. Pero thankful ako kasi maraming magagandang karanasan. No? Sa sports kasi may mga discipline din Yes. na kailangan tayong i-maintain sa ating sarili para mas lalo kang matuto. Yan. And I think bowler ka rin, no, Pastor Jojo? Hobby You're into namin bowling, yeah. Hobby namin ni Mrs. Yeah. Oo. Simula pa lang nung bago kaming kasal. Actually, bago pa pala kami kinasal. No? Kasi 3 years din kaming mag-on noon. Pagka may time, kasama yung iba naming kaibigan, nag-bowling kami. And then hanggang nagkapamilya na kami, pagka may pagkakataon, naglalaro kami ng bowling. Nag-umpisa kami sa duck pin. Ngayon, madalang na yung duck pin, kaya 10 pin na yun. Nung una natatakot ako sa 10 pin Pero mas madali pala yung 10 pin kaysa sa duck pin. Pero ito, Pastor, totoo ba to? Maraming sasabi ang bowling daw ay magastos na sport. Yeah. Ang mahal. Per lane ang mahal. Tsaka parang may membership may mga ganun pa yata ito. Hindi mo naman kailangan mag-member. Parang optional naman. Pero siguro pag nag-member ka, may discount. No? Yeah. Yun. Pero masarap din. Saka nakakalibang talaga. Yeah. Ang ganda niya, ang bilis ng oras. No? Let's say, pag naglaro ka niyan, hindi mo namamalayan, ang laki na pala nung oras na nawala, no? Enjoy talaga, masarap po talaga bowling, masarap po talaga. At the same time, ano dyan yung the more you play, kasi nag-bowling din po ako kahit paano. Pero hindi naman po ako yung mahusay talaga. Pero the more you play, no, marami kang natututunan no? Yeah. Yung technique, Tama. Yung parang yung tansya mo. Tinatawag nga yung pectus na tinatawag, yung pectus, yung pulso, yung mga ganon. Sa ano rin, Pastor, sa table tennis, di ba? Yeah, Di ba? It requires yung precision, yung reflexes mo. Let's say, kailangan mabilis talaga yung ano mo Oo. Yung alam mo kung saan yung angle ng bola, saan siya pupunta, di ba? Yung parang talagang susunod yung body mo Saka ngayon kasi marami ng way para paluin ng bola. Kaya dapat alam mo rin kung paano niya pinalo yung bola para ma-anticipate mo kung paano mo siya ibabalik naman sa kanya. Kung ano naman yung paraan ng pagbabalik mo sa kanya. Otherwise, laging outside yun. Tsaka yun nga, yung pressure din, di ba? Yung, let's say, hindi yung tinira niya ng malakas ka rin. May ano rin may technique din talaga no. And yun nga no, makikita mo yan ngayon, sa panahon ngayon, ang daming platforms na para matuto ka no. Nandiyan yung social media no, sa YouTube. Ang daming mga tutorial, di ba? Yes. Mga basics, mga fundamentals. Kahit nga mga bata ngayon, no? Turuan na. Hindi po gaya nung noon, no? Wala basta pinahawa ka yan, no? Basta laro tayo. Saka yung unang laro ko ng table tennis, liha pa yung liha pa kaya ang ingay. Ang ingay. Pero doon nagsisimula lahat mas masaya, no, masaya. Makikita mo yung yung mga basics niya na later on nagiging technical. Yes. No? Ganun po talaga
So, yun nga po, no? Napaka-multi-talented po ng ating special guest for this evening, si Pastor Jojo. Ang dami niyang alam, no? Nagsimula po, nag-render siya ng isang napakagandang awit. Then, he's also into table tennis and bowling as a hobby, no? Napakahusay po ng ating pastor. At so, pastor, no? The floor is yours sa oras na ito. Pwede niyo po pong batiin ang mga gusto mong batiin, i-shout out, i-promote. Sige po. Ayan, mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ako po'y naimbitahan ni DJ Happy sa programang ito. At alam ko naman na marami kayong naaabot ng ganitong ministry. Kaya po ito'y pagpapaalala sa atin na meron tayong Diyos na napakabuti sa lahat. No? At lagi kong binabalikan yung isang bahagi sa banal na kasulatan. The steadfast love of the Lord never ceases. No? His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Kapag sinabing every morning, yung ginawa na ni Lord kahapon, hindi na niya gagawin ngayon. Yeah. Ang ginagawa niya ngayon ay bago. At sa buhay din natin, kung mayroong mga pagkakataon na kailangan na nating iwanan, no? Nadapa tayo kahapon, naligaw tayo, nagkaroon tayo ng malaking offenses, binibigyan tayo lagi sa bawat araw ng pagkakataon ni Lord to start anew. At ang kanyang katapatan ay nandoon para tayo ay alalayan na makapagsimula muli. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Kaya po sa inyo mga kapatid, sa lahat ng naaabot ng ministry na ito, patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Kumapit tayo sa Kanya. At hanggat maaari, mag-exert po tayo ng effort para tayo mapalapit sa Kanya. Kung ano man po yung pinakamalapit na simbahan sa inyo, na sa tingin nyo ay lalago kayo spiritually, punta po kayo doon. Kung kayo naman po ay malapit lang dito sa Central, you are most welcome po dito sa ating iglesia dito sa Central. Ang atin pong Tagalog worship service ay nag-uumpisa ng 8 o'clock. Ang atin pong Ilocano, kung kayo po ay Ilocano, nagsisimula ng 9:30. At kung kayo po ay gusto namang magsimba sa English worship service natin, nag-umpisa po ng 11. At meron din po tayong service sa hapon, no? Yung contemporary service natin. At iyon po ay oras ng 4 o'clock. 3 p.m. po. 3 p.m. Ayan. Kaya marami po tayong ministry dito. Kung kayo po ay malapit lang dito, at kapag midweek service po, tuwing Webes, alas 6 po, tayo din po ay merong gawain dito. Ayan. Kaya po ako'y nagpapasalamat at sana po hindi man tayo nagkikita ngayon physically, one time, sana po mag-drop by kayo dito, bisitahin niyo po kami at matutuwa po kami na ang mga ministries ng church ay nakakatulong sa inyo. Sa akin pong mga kaibigan, mga kamanggagawa, at mga kabahagi sa ministry, salamat po sa inyong buhay, lalo na po yung mga sinundan ko. No? Kasi kung nasaan ako ngayon, kayo po yung naging malaking bahagi ng aking pagpapastor ngayon. Sa family ko po, sa wife ko, si Lorna, at sa aking mga anak, si John Mark, Louis Ann, si Angel, si Leia. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking ministry. At ito'y isang family ministry. No? At syempre po, sa mga kasamahan ko dito sa church, buhat po kay Pastor Lito, Pastor Genesis, Pastor Joey, kay Ate Mets, sa mga officers ng church, maraming salamat po. At sa bawat isa na naniniwala na ang Diyos ay mayroong ginagawang bago lagi sa bawat araw. At tayo pong lahat ay tinawag niya upang maging instrumento ng pagbabagong ginagawa niya dito sa lupa. To God be the glory po.
Big amen po, Pastor Jojo. Ito po, ang ating special guest for this evening, si Reverend Felipe Bautista Jr. Thank you so much po, Pastor, Welcome for po. being here with us. It's a pleasure and it's an honor po. No? At napakaganda po ng mga na-share nyo at naibahagi nyo po sa amin at sa mga viewers natin. So mga viewers natin, so it's time to say goodbye. Pero pansamantala lang po ito kasi makikita-kita pa rin po tayo next Saturday po, same time, same place po, or same channel po sa Facebook Live at sa YouTube po, 7 p.m. Saturdays. Anything goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Kaya let us always be reminded, no, that we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. Ayan. We can make a difference in everywhere we go and whatever the things that we are doing or going to do. We can make a difference dahil tayo pong lahat ay dapat nasa Panginoon, and the Lord loves us unconditionally. Kahit sino ka man, no, kapatid, kahit ano ka pa man, mahal po tayong lahat ng Panginoon. Dahil we are God's handiwork or masterpiece. Likha po tayo ng Panginoon. Kaya kung meron po tayong mga pinagdadaanan sa oras na ito at nakatune in po tayo sa programang ito, kapatid, cheer up, look up. Ang Panginoon po ay nakatingin sa iyo at palagi at mahal na mahal ka, no? At may pag-asa ka dahil ikaw ay likha niya. Ayan. Kaya maraming salamat ulit mga viewers natin, pati mga brothers and sisters natin na OFWs. Saan man kayo naroon, isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi. Asan man kayo nandyan, maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagtangkilik nyo po dito po sa programang ito. Anything goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Kaya again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all. Amen.